Hello pong muli mga kabayan, kamusta po lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin ang ating kukomentuhan mga tambay. Ito po ang representative po ng Maynila. Talagang doble kayod na po. Doble, triple, hanggang napakaraming doble-doble na mga tambay ang ginagawa pong kayod. Kayod buhaya na po ang ginagawa po nila ngayon. Kayod buhaya, mga tamay. Sa paninira po. At talaga pong kailangan po na sa last minute dahil baka hindi na sila makabalik sa 20 Congress. Dahil ang ginawa po nila sa atin ng 3 taon ay puro issue po ng kaperahan. At ang kanilang pondo at ang kanilang mga opisina ay sarado ang kanilang libro. Kailangan po natin makita. Open the book. Ang mga libro po nito, itong mga congressman, ito pong institusyon nito. Pero ngayon, pinipilit po nila. Kayod buhaya na nga raw po ang tawag ng mga Pilipino. Kayod buhaya, mga tambay. Hindi kayod kalabaw, kayod buhaya. Para po sa paninira at pagpapabagsak daw po sa Vice President di umano. Mga kababayan, demolition job. Ito po, gusto na rin po nila ipabuksan kahit wala pa pong impeachment. Mga kababayan, di pa nasisimulan sa Senado pero napakarami na po nilang hiling. Dito po sa kanilang House Prosecutor Panel, hinihiling na nila na ipasubpina ang bank record daw po ng Vice President. At dito naman po sa isang gusto niyang hiling, ay gusto rin niya pong yung mga kaalyado raw po ng Vice President, natatayo pong mga prosecutor o mga hurado, ay gusto niya rin po ipanghibit o mag-inhibit daw po ang mga senador na ito sa Senado, mga katambay. Ang question nga natin, yung mga Pinay nyo impeachment, basura nga. Di ba? Basura. Mababasura lang. Kaya lang po kasi nila ginagawa ito dahil pantakip po ito. Pantakip sa natuklasan ng mga Pilipino at ni Congressman Ungab, ni dating Pangulo Duterte, ni Attorney Vic, na ginawa po nila sa Pilipino ang pondo natin ditong 2025 national budget, mga blanco sa BICAM committee report nila. Di po ba? Tapos biglang yung mga blanco, ito po ang talagang issue na dapat pong tutukan, Congressman. Hindi po ba natin iimbestigahan ito? 241 billion ang nailagay do sa mga blanco nung bicameral committee report po ninyo, Congressman. Wala po ba investigasyon dito? Samantalang iniimbestigahan po ninyo na kurap kuno 125 million. Ang COA nga, hindi pa nagdideklara ang COA. Mismo na ang COA, trabaho nila ito. Independent body kayo nito. Pinangihimasukan nyo ang trabaho ng COA. Nagpapaka-COA kayo. Kaya sumasablay ang inyong mga investigasyon, mga kababayan. Pero pakinggan pa rin po natin itong congressman ito na nagmamagaling at doble kayod. Ang tawag nga natin dito, kayod buhaya, mga tambay. Kayod buhaya na. Para po talagang kahit sa huling pagkakataon, makapanira pa sa Vice President. Pakinggan po natin ng congressman. Hihilingi ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte upang makapagtibay ang ebidensya laban sa kanya. Ayon kay Representative Joel Chua, malakas ang kanilang kaso, lalo na sa issue ng umano'y hindi tamang pagdedeklara ng ari-arian sa SALN at pagbabanta sa Pangulo. Marina ba itinanggi ni Vice President Sara ang aligasyon? Based po doon sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that.
Congressman Chua po ng Maynila, mga tambay. Ang balita po natin dito, di umano, mukhang hindi na po natin makikita to sa 20 Congress, mga tambay. Itong congressman ito. Sa bagay, malaki na yata, di umano kinita nito. Napakarami na yatang pera ang pumasok po yata sa opisina nito, mga kababayan. Dahil una-una, hindi naman natin malalaman di umano. Dahil sarado po ang libro nito. Close ang kanilang mga libro. Ito pa po yung isa po niyang hiling. Marami pong request ito itong congressman. Ito pa po isang hiling niya. Pinag-aaralan ng House prosecutors kung dapat mag-inhibit ang mga kalyadong senador ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, pag-uusapan pa nila ang posibilidad ng inhibition. Lalo na at may mga senador na maaring kusa na mag-recuse dahil sa delikadesa. Kabilang sa mga kilalang kaalyado ni Duterte sa Senado, sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo, Robin Padilla at Amy Marcos. Sinabi rin ni Chua na itinanggi na ni Duterte ang pagbibitiw na dapat pa rin nilang isaalang-alang ang posibilidad ng kanyang resignation. Talaga pinipilit nilang matanggal ang Vice President, ha? Pati sa pagbibitaw. Gusto nilang mag-file na ng pagbibitaw ang Vice President na wala naman po silang mapatunayan. Di ba? Kung talagang matibay ang kanilang ebidensya, napakatagal ng impeachment. 1, 2, 3, 4. Di ba? Tapos pagdating ng 4 impeachment nila, bigla na lang pinasa sa Kamara na napakabilis dahil meron daw pong pirmahan na naganap na yung pirmahan daw po ay umuugong na sinasabi po may nagpapatotoong mga congressman na ang pirma ay may kapalit daw po na halaga, mga kababayan. Hiyang-hiya naman tayo dito sa congressman. Gusto niya mag-inhibit ang mga senador na kaalyado raw po ng Vice President. Paano naman yung kaalyado ni Tambaluslos? Yung mga kaalyado ni Tambaluslos, hindi po ba mag-i-inhibit? Puro kayo po ang gusto magpa-impeach sa Vice President na wala namang ginagawang pagnanakaw, korupsyon ng Vice President. Dahil mismong COA, hindi nga mapatunayan ninyo. Kayo lang nga nagbibintang. Ang COA naman wala naman nilalabas na korap, na ubos o ninakaw ang pera ng pondo o confidential fund na sinasabi nyo. COA na mismo. Samantalang kayo, hindi nyo trabaho, hindi naman kayo auditor. Mga congressman kayo, representative. Batas, bumabalangkas, batas ang trabaho nyo. Hindi naman kayo editor. Hindi naman kayo nag-audit. Di ba? Hindi naman kayo auditor. Hindi, trabaho nyo. Hindi naman trabaho ng congressman na mag-audit. Di ba? Kaya lang, dahil nga sa pamumulitika. Di ba? Kailangan pabagsakin. Kaya nga, last minute na. Recess na. Nag-adjourn na. Recess na ang Senado. Pero pinipilit pa rin na buksan ang impeachment, mga tambay. Ibang klase. Ang tanong, basura nga. Unang-una, wala na. Di ba? Nagbakasyon na ang mga senador dahil papasok na po ang kampanyahan. Di po ba? At babalik po sa 20 Congress. Magiging priority po ba ito sa 20 Congress, mga tambay? Kung papasok? Kung hindi na sila manalo, hindi na sila makabalik, at makapasok na po ang team ng Duterte, sa tingin nyo? Sa tingin nyo, hindi mababasura yan? Basura na nga. Yung isang basura, napakadaling ibasura yan dahil basura nga. Di ba? Pinipilit lang po ni Congressman Chua kasi una-una, kailangan niyang gawin ito dahil nga baka naman yung binigay sa kanyang pera, kailangan po may kapalit. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Kasi baka naman napakalaki ang pakinabang po ng isang congressman o isang representative ng Maynila na si Joel Chua, mga tambay. Nakita niyo po, lahat na lang, pati salin ng Vice President ay gusto ipakalkal. Ang tanong po ng taong bayan, hindi po ba dapat lahat ng salin nyo ilabas nyo na? Para maging fair justice, lahat po. Kasi sa inyo po, sa institusyon po ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado, nandiyan po lahat ng napakalalaking issue ng pera. Nandiyan po sa institusyon na yan. Di po ba? Dahil nga una-una, pinasabog na nga ni dating Pangulong Duterte yan.
yung inyong institusyon, pinakabulok, corrupt, rotten, open the book. I-open nyo ang libro nyo sa Pilipino. I-open nyo. Pera namin yan eh. Ano ang ginagawa nyo sa pera namin ng napakatagal ng panahon na nakasara ang inyong libro? Liquidation lang ang ginagawa nyo. Certification by liquidation by certification lamang ginagawa nyo sa amin. Tapos puro ang walang public hearing ang inyong pondo. Kayo-kayo lang. BICAM. Sa BICAM lang. Kaya nangyayari sa BICAM, puro nangyayari sa BICAM. Puro blanco. Di ba? Nakakahiya, Nakakahiya. Talagang pinipilit ni Congressman Chua na talagang dali ng issue sa confidential fund ng Vice President dahil nga, sunog na sa sila. Talagang sila po ay mabantot na. Napakabaho na nila sa mga Pilipino. Lalong-lalo po sa napakarami pong issue ng kapirahan natin na hindi po naiimbestigahan at wala po nag-iimbestiga. Kahit po ito si Congressman Chua, nakatutok lang po ito sa Vice President pero hindi niya tinututukan ang napakalaking issue po. Lalong-lalo po ang 2025 national budget. Kailan po kaya tututukan ni Congressman Chua? Dahil baka hindi na siya manalo sa 20 Congress. Pagkakataon niya na nga ito eh. Pagkakataon na po ni Congressman, natutukan niya ngayon para may magawa naman siyang mabuti sa mga Pilipino. Di ba? Makagawa man lang kayo ng kabutihan sa mga Pilipino na imbestigahan nyo, ipabuksan nyo, ibigay nyo ang inihiling ni Attorney Vic at ni Attorney Topacio at ni Attorney Bondok at ng mga grupo po na nagpapail po ng kaso sa inyo, nagpail na po ng kaso sa Korte at sa Korte Suprema ay humihiling na rin po na ibigay nyo na ang sinatawag na enroll bill na kailangan lumabas po na hindi nyo po binibigay, hindi nyo pinakikita. Bakit kaya? Confidential din? Ganun po ba? Saka ipaliwanag mo, Congressman Chua, paliwanag mo yung ginawa nyo, yung mga blanco, yan ang talagang issue. Paano nangyari yung blanco, walang nakasulat na numero, blanco nga, 0, tapos biglang may lumabas, ayon mismo kay Congressman Alvarez, biglang may lumabas, 241 billion. Congressman Chua, ano na nangyari? Bakit nakatutok tayo kay BP Sara? Yung kay BP Sara, COA ang magsasabi niyan. Kung merong nilabag na korupsyon o nag-corrupt o corrupt ang Vice President, COA lang. Saka confidential pa niyan. May lalabagin kayong rules dyan o batas. Confidential. Di po ba confidential lang yan sa COA? COA lang ang mag-iimbestiga at mag-o-audit, hindi mga congressman. Di po ba? Kayo nga, hindi nga namin ma-audit yung inyo, hindi namin makita. Pero yung sa Vice President, gustong-gusto nyo kalkalin, ipakita. Samantalang yung inyo, ayaw nyo ipakita, nasaan na ang audit ninyo? Sa COA, congressman. Nasaan na? How many long years na? Tumanda na kayo riyan. Wala pa rin kaming nakikitang mga audit sa inyong mga opisina. Ang speaker, magmula sa speaker hanggang sa inyo, nasaan na ang inyong mga libro, mga proyekto, mga ginagamit, ang pinagkakagastusan nyo taon-taon sa aming pondong binibigay sa inyo, ang pondo namin binibigay sa inyo. Ano na? Binuksan nyo ba sa publiko? Ako, congressman ako ng Maynila, ito ang aking proyekto, ganito kalaki ang pinagawa kong flood control. Di po ba, congressman? Kamusta na po ba ang mga proyekto nyo sa Maynila? Tsako, kasama kayo sa project ng Maynila, flood control. Dahil ang Maynila ay nilulubog sa baha. Di po ba? Napakarami rin pong flood control dyan. Kamusta na po yung congressman? Proyekto po yata nyo yan. Kasama kayo dyan. Di po ba ang mga congressman kasama sa mga proyekto? Di po ba? Sabi nga po ng mga kababayan natin, maraming kumikita ang congressman sa proyekto. Di po ba? Hindi lang kumikita.
Di ba? Kumikita na, may komisyon pa raw. Totoo po ba yung congressman? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hiyang-hiya naman po kami sa inyo. Gigil na gigil kay sa Vice President. Napakarami pong dapat imbestigahan. Bilyon-bilyon. Ito po, congressman. Imbestigahan niyo po yan, no? Ang lalaking numero, congressman. Chua. Oh, hindi po ba kayo gagawa ng kabutihan bago kayo matalo, di umano? At hindi na kayo makabalik sa 20 Congress. Congressman Chua, hindi po ba kayo gagawa ng tama bago man lang kayo tuluyan ng hindi yata manalo? Congressman ng Maynila, mga katatambay, ito po, imbestigahan nyo po yung confidential fund ng Pangulo. Nang matuwa naman po sa inyo ang taga Maynila, Congressman. Di ba? 4.5 billion hindi bababa sa 4.5 billion ang confidential fund ng presidente ng bansa. Napakalaki. Kulangot lang ang 125 million ng Vice President. Kulangot! Ganong kaliit. Pero gigil na gigil sila ni hindi nga mapatunayan nilang korap dahil mismo ang COA, wala naman nilalabas ang COA na korap at kinurap. Sila lang po ang nagsasabi, mga kababayan. At yung sinasabi rin po nila, dagdag po natin. Ito pa po, imbestigahan nyo rin po, Congressman. Yung ginto po namin sa Central Bank, 129 billion po yan. Ano pong proyekto? Ang naging kapalit po niyan, 129 billion, Congressman. GSIS, 62.5 billion. Ano pong proyekto yan? SSS, nilipat nyo rin po ang 62 billion. LBP, LBP, 62 billion. At DBP, 62 billion. PDIC, 117 billion. PhilHealth, 89 billion. Maharlika Fund, kasama pa rin po yan. How many billions? At ang flood control, hindi bababa sa 500 billion. At pati ang pinagbentahan ng airport. Mga tama, yung ating airport, di ba? Meron na pong nabenta dyan sa airport natin, di ba? At yung ating napakarami pa at 2025 national budget. Wala po bang mga congressman na tututok dyan sa perang napakalalaki? Kailangan bang tutukan yung walang korupsyon na Vice President? Walang korupsyon na Vice President, diyan kayo nakatutok, congressman. Pero itong bilyon-bilyon, wala man lang nag-iimbestiga sa inyo kahit isa. Bakit? Kasama po ba ito sa pinirmahan nyo? Doon po sa pinirmahan nyo, kasama po ba na hindi imbestigahan ito? Di umano. Ang kailangan imbestigahan lang sa Vice President. Pero yung mga ganitong kilalaking pera, pati sa 2025 national budget, mga blanco, yung blanco, biglang nagkaroon ng himala. Nagkaroon ng himala ang blanco. Nagkaroon ng 241 billion. Mga kababayan. Pero yun nga sinasabi natin hindi kaya kasama sa deal pagka pumirma ka, yung sinasabing bibigyan ka ng bonus sa iyong opisina nang hindi bababa sa 100, 250 million, kasama sa pirma na huwag nyong aatakihin ang mga ganitong issue. Ang aatakihin nyo lang ay Vice President. Ganun po ba, Congressman Chua? At hiyang-hiya naman kami sa inyo para mag-inhibit din ang mga senador. Mga kabayan, mas marami pong senador ang kaalyado po ng Bagong Pilipinas, mga kababayan. Mas marami po. Iilan-ilan na lang po ang kaalyado na para po sa tama, mga kababayan. At si Senadora Amy Marcos, hindi naman po natin masasabing yan po ay para sa tama. Dahil unang-una, nakikita niya nagkakadaleche-leche na ating bansa. Wala naman po siyang ginagawang investigasyon. Ngayon lang po umaangas at nagsasalita ang Senadora Amy dahil kailangan niya pong manalong muli at makuha ang ating boto. Kailangan niya po magpabango para sabihin na siya ay ibang Marcos. 3 taon, napakaraming issue ng pera, flood control lang, hindi nyo inimbestigahan. Senadora Amy Marcos, naisingit lang natin. Huwag po tayong maniwala sa mga layunin at sinasabing hindi iiwanan ng Senadora Amy Marcos ang mga Duterte
Naku po, mahirap na po mapangalawahan mga kababayan. Baka gusto nyo mapangalawahan ulit. Hindi nyo ba alam ang history ng Senadora Amy Marcos? Kung bakit nagkakaganito ang ating bansa? Sino po ba ang nanligaw at talagang puspusan ang pangliligaw sa Vice President? Di po ba siya? Hindi man lang niya sinabi na ang kanyang kapatid, ang kanyang ading, ay may bisyo pala di umano na droga. Hindi man lang po sinabi, mga kababayan. Sa bagay, ibalik tanaw po natin, mga kababayan. Kasi pati yung anak po yata, idagdag lang po natin. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po ang Pangulo. Tingnan natin kung talagang hindi gumagamit ba ng droga ang Pangulo. Tingnan lang po natin. Ayan po. Pagmasdan nyo po. Di po ba? Mukha naman po hindi gumagamit ng droga. Kiyaman-yaman ng Pangulo. Di ba nakita nyo? Napakayaman. Trillion po pera nito. Pero ang bala, natitiyot. Hindi po kaya imbestigahan ni Congressman Chua ang Pangulo? Hindi kaya imbestigahan ng Congressman Chua ang Pangulo kung talagang gumagamit ng droga? Hindi kaya niya po ipupus na ipa-drug test po ang Pangulo ni Congressman Chua, mga tambay? Ito rin po, yung anak po ng senadora, yung gobernador po ng Ilocos Norte. Ito po. Tingnan nyo po yung mga lahi po nila. Tingnan nyo po. Grabe, no? Nakikita po natin yan, mga ganyang yung ganyang galawan, di po ba? Nakikita po natin sa karsada yan, di ba, mga tambay, yung mga hindi natutulog sa gabi, mga nakatambay sa ating mga, di ba? Saka magtataka ka sa pamilya, no? Napakayayaman nila. May mga gintong kutsara yan, may gintong arinola pa, baka may gintong kubeta pa yan, o bowl. Yung mga yan, sa yaman, ubod ng yaman, pero ang mga itsura, natitiyo. Parang hindi mayayaman na itsura, mga tambay. Pati ang Pangulo, komento na inyong lingkod. Parang hindi mayaman ang itsura, no? Hindi katulad ng ibang mayayaman na talagang makikita mo na talagang mga kutis sa porselana. Di ba? Mga kutis mansanas, mga namumula-mula pa ang mga kutis. Pero ang Pangulo, saka yung anak ng Senadora Amy, no? Para nakikita lang natin yung kutis doon sa mga kanto, sa mga kanto-kanto yung kutis, saka yung pagmumuka. Naka-makeup pa yan. Mga kababayan, naka-makeup pa. Ibang klase. Paano na kung hindi pa naka-makeup? Mga kababayan, ano na kaya? Naisingit ko lang, mga kababayan. Yan po ang dapat imbestigahan din ni Congressman Chua. Kisa nakatutok po si Congressman Chua ng Maynila. Dito po sa bulok, dito po sa basura na impeachment. Saka ba nakakita, nag-file ng impeachment, puro kalaban ng gobyerno, puro makakaliwa. Saka nakakita ang Vice President hinalal ng majority ng mga botante ng Pilipino, mahigit 32 million. Pinagkatiwalaan, hanggang ngayon, pinagkakatiwalaan, majority ng Pilipino nagtitiwala kay Vice President, pati ang men in uniform, pati ang mga retired men in uniform, naki-Vice President ang kanilang tiwala. Pero pagdating sa impeachment, ang gusto lang magpa-impeach, karamihan pa, majority pa, grupo pa ng CPP, NP, NDF at Makabayan Black. Ang tanong nga po natin ngayon, grupo rin po ba ng CPP, NP, NDF itong si Congressman Chua? Nagtatanong lang po. Congressman, grupo na rin po ba kayo ng CPP, NP, NDF na gustong magpabagsak sa Vice President? Na basura lang ang inyong kinakaso. Basura. Dahil una-una, sablay na yung ginawa ninyo. Di ba? Ano sabi ng congressman na nagsalita? Mga kababayan, di ba? Ano sabi ng congressman kahit si Pulong? Ni hindi man lang nagdaan sa House Committee on Justice ang ginawa nyong impeachment sa Vice President. Napakabilis ng ginawa ninyo. Di po ba? Kaya nga nanganganib lahat ng pumirme.
Lahat ng pumirma na i-impeach ng Vice President, 200 plus po yan. Mga kababayan, nadagdagan pa, parang inabot pa po ng 200, nung una po ay 214. Tapos bigla pong may humabol, naging 240 po yata o 239 o mas mataas pa. Dahil nga ron sa mga umuugong na pakinabang, kailangan pakinabang Dahil una-una, kailangan po nila ng pondo sa halalan. Dahil ang umuugong po, gagamitin daw po itong pera na ito para sa isang damukal na ayuda. Idadaan daw po sa ayuda. Para dito sa sinasabi di umanong vote buying. Pagagandahin lang daw po dahil ayuda ang nakalagay. Pero ang sinasabi po, di umano, ayudang vote buying daw po. Di kaya, ano sa tingin nyo mga kabayan? May katotohanan po ba yun? Samantalang mga congressman natin pagdating po sa media, sila po hindi nakakasala at hindi po sila mga sinungaling. Never po silang mga sinungaling pagdating sa media. Lahat po yata na sinasabi nila, lahat po pinaniniwalaan ng media. Itong mga congressman, lalo po ito si Representative Chua. Napakalinis po ng record nitong tao na ito. Nakita po natin ang Maynila. Flood control pa lang, wala na silang baha. Sa dami po ng flood control na proyekto ng Pangulo, wala na pong pagbaha. Kasama po dyan, mga congressman po, ang nangunguna sa mga proyekto po ng bansa. Hindi po sila nawawala riyan, mga congressman. Di po ba? Mga kababayan. Kaya tatanungin din natin, si Congressman Chua, buti pa ang Maynila, hindi na binabaha dahil sa dami ng flood control project ng mga congressman. Pinagmalaki pa sa zona yan. Pero, hindi po dyan nakatutok ang mga congressman sa issue ng flood control. Mas nakatutok sila sa trabaho ng COA. Tinutukan nila ng tinutukan ang trabaho ng COA. Mga kababayan, pero yung korupsyon na natutuklasan ni Vice President at ni dating Pangulong Duterte, ayaw nilang tutukan. Lalo-lalo itong natuklasan ni Congressman Ungab. Nakasampa na po ito. Sinampa na po nila ito, nagpetisyon na po sila sa Korte Suprema. Ang tanong, ayaw pa nila yatang sagutin. Lagpas na po yata ang 10 days, hindi pa sumasagot. At kaya nga po si Atty. Vic ay nagsampa na naman ng panibagong reklamo sa Supreme Court. Pinalalabas na po, hinihiling niya na po sa Korte Suprema na ibigay na po yung hinihingi po ni Atty. Vic na yung sinasabi enroll bill. Nandiyan po lahat ng record. Kaya lang ang tanong, ibigay kaya? Kung ibigay man, baka magkaroon ng hocus-pocus. Hindi kaya magkaroon ng hocus-pocus. Di ba? Yan. Pero mga congressman, tahimik dyan. Tahimik po dyan. Sinasalag nga ng mga congressman yan, di ba? Dahil lang, sabi ng mga congressman dyan? Ginagawa lang daw po yan, pantakip daw po sa issue ng impeachment ng Vice President. Katarantaduhan niya. Kung hindi ba sila magagot, bobo, Nakita niyo pa ba nagsalita dyan ng dating Pangulong Duterte sa impeachment ng Vice President? Di ba? Hindi naman uma-action dyan ang ang dating Pangulong Duterte saka Vice President. Hinayaan nga lang nila yan Di ba? Impeachment number 1. Nakita niyo ba umaksyon dyan ang dating Pangulong Duterte? Hindi. Impeachment number 2, hindi rin. Naging number 3, hindi rin. Number 4, hindi rin. Ano lang po umaksyon ng Pangulo? Dahil umaksyon siya dahil sa pera ng Pilipino. Ang budget natin ay 6 trillion mahigit. Tapos gagawin lang po ng mga congressman at senador. Iba, blanco mo. Ang budget natin, saan nila dadalhin yung nilagay nilang 241 billion? Saan? Sa pamumulitika? O saan? Sa pagpapabagsak sa Vice President? Kasi kailangan na mapalitan para meron ng bagong Vice President. Sino po ba ang uupong Vice President pag natanggal ang Vice President na gustong-gusto nila matanggal? Di ba sila rin ang makikinabang? Kaya nga katarantaduhan yung sinasabi ni Congressman Chua. Katarantaduhan yun. Para mag-inhibit. Bakit mo i-inhibit ang mga halal ng bayan? Tapos sasabihin mo na itong mga senador na ito ay mga kaalyado ni Vice President. Bakit kayo? Hindi ba kayo kaalyado nag-i-impeach?
Eh ang inyong sinusunod yata, ang speaker yata ng camera, ang sinusunod nyo, ang kumpas yata. Di po ba dapat kayo mag-inhibit lahat? Di ba? Itong mga congressman ito, dapat mag-inhibit. Dahil nga, yung pati trabaho ng COA, pinasok nyo na. Di po ba dapat kayo mag-inhibit? Dahil una-una, bias kayo. Di umano. Bakit hindi maging bias? Hindi nyo nga trabaho ang audit Di ba? Ang COA ang may trabaho. Sila lang ang may karapatan mag-audit ng mga halal ng bayan. Bakit kayo nag-audit? Di po ba bias kayo? O di dapat unang-una kayo mag-inhibit diyan sa pinail yung kaso na sinasabi nyong matibay na impeachment sa Vice President. Di po ba? Ginagawa po tayong mga gagot, tangat, bobo nitong mga congressman na ito. Di po ba? Lalo-lalo yata ni Congressman Chua na mukhang hindi na mananalo sa Maynila. Kaya po panay ang kanyang pagpapapogi sa media, mga tamay. Baka kasi madala siya ng pagpapapogi sa media at madala po siya ng kanyang mga pahayag na paninira at pamumulitika sa Vice President. Baka sa tingin niya, mananalo siya sa Maynila dahil sa ginagawa niya ng mga bintang, paratang sa Vice President, samantalang trabaho ng COA. Hindi naman niya trabaho. At kung sasabihin niya, parte ng legislative na kailangan imbestigahan niya ang confidential fund para maagawa sila ng batas para dito sa confidential fund, katarantaduhan pa rin. Kung talagang gusto mong gumawa kung ano man ang plano nyo sa confidential fund na merong hawak ang bawat politiko, magmula yata sa mayor hanggang sa presidente ay may confidential fund. Bakit tanging sa vice presidente lang ang inyong binuksan? Samantalang kayo ay may confidential fund din. Pati ang inyong speaker, pati ang Senate President. Meron pa mga extraordinary yan. Di umano. Yung kisas. Di ba? Kaya walang logic ito mga tamay. Puro pamumulitika dahil nga kailangan nilang pagtakpan ang napakabantot dahil unang-una hindi na sila mananalo sa halalan. Never. Never. Kung talagang ang mga Pilipino, kukunin mo lang yung pera, wag silang iboto. Dahil unang-una, pera din naman natin yan. Yung mga ginawa nilang pirma-pirma na sinasabi may kapalit na milyones, daan-daang milyon, sa atin din galing yun. Sa tax din natin. Contribute natin sa pamahalaan na ginagamit nila. Hindi naman nila pera. Bakit mo sila iboboto? Unang-una, ninakaw na nga yung pera natin. Ninakaw na nila di umano pera natin tapos ibibigay sa'yo. Galing na nga sa nakaw. Tapos iboboto mo pa yung taong nagnakaw di umano sa pera natin. Di ba katarantaduhan na yun? Bobo ka na lang. Pagka binoto mo pa sila, bobo ka na lang nun. Pera na muna mismo. Yung pinambibili sa'yo para yung boto makuha nila, pera mo rin yung pinagbabayad sa'yo. Hindi ka ba gagot, tanga nun at bobo? Isip-isip. Kunin mo. Kunin mo na lang. Ngayon, bakit mo naman sasabihin na iboboto mo sila? Tanga ka pag sinabi mo hindi mo sila iboboto. Baka hindi nga ibigay sa'yo. Pero kung binibigay sa'yo, kunin mo. Di ba mga kababayan? Dahil una-una, natuklasan mo na mga kurap ito Di ba? Natuklasan mo na 3 taon na puro pangako lang ay binigay sa atin. Pangako nga lang na pagbaba at bigas na nga lang di ba? Bigas na nga lang ay pinangako sa atin. Bigas na lang. Nagkanda leche-leche pa. Dinala pa tayo sa Kadiwa. Kadiwa lang daw tayo makakabili ng sinasabing murang bigas. Hindi po sa buong Pilipinas. Ganon po sila magbilog ng ulo ng Pilipino. Ginagawa kang pulube. Alam mo yun, ginagawa kang pulube na dito kayo pumunta. Para kang aso na binahagisan ka lang ng momo. Para kang aso para ka bang manok na tuka ka lang ng tuka kung saan nila gusto ilagay yung pagkain. Doon ka pupunta. Hindi mo malang i-spread sa buong Pilipinas yung pangako mo. Kaya ginagawa tayong mga hayop. Di ba? Nagbaba nga ng bigas. Ano sabi ng mga kababayan natin? Yung bigas daw po na binaba nila,
panghayop daw po dahil durog na durog. Totoo po ba yun, mga kababayan? Naidagdag lang po natin dahil nakakadismaya lang po, mga tambay. Itong mga congressman, makakapal na po ang mukha, no? Sobrang kapal na po ng mukha ng mga congressman natin. Dahil kaya, sa bagay, ang pera kasi, nakakapal talaga ng mukha ang pera. Dahil talagang kasi nga, wala ka ng kahihiyan Di ba? Yung iyong kahihiyan, yung dignidad, yung pagkatao mo, wala na Nakuha na po ng pera. Kumapal na pagmumukha mo dahil sa pera. Di ba? Mas mahalaga na sa'yo ang pera kaysa sa prinsipyo at kahiyan. Wala na po silang kahiyan. Hindi na po sila marunong mahiya sa mga Pilipino. Di ba? Dahil nga sa pakinabang sa pera. Kaya nga sabi ng mga Pilipino at ng mga matatanda nating mga ninuno, di ba? Sumasamba kasi sa pera. Yun na po kasi sinasamba nila. Ayon po sa matatanda, sa mga ninuno natin. Napakahirap po pagkatiwalaan. Mga karamihan daw po sa sumasamba sa pera, mga plastic, nagbabalat, nagaan yung tupa lang, pero ang loob ay lobo, kambing. Ganyan po ang karamihan politiko natin. Hindi naman po lahat, mga damay. Mahusay lang magsalita. Kala mong kigagaling. Pero yung kaloob-looban nila, puro lobo. Mga kababayan, ano po yung... May itim ang budhi. Di ba, mga kababayan? Kaya dito po, good luck na lang po, mga kababayan. Napahaba po ang ating komentuhan dahil napakarami pang gustong sabihin ni Kamanong dito sa mga congressman na ito, mga kababayan. Kaya lang, ito na lang po kasi ang pagkakataon nila dahil hindi na po natin makikita ito sa 20 Congress, sa papasok na 20 dahil 19 Congress na po, di ba? 20 na susunod. Ngayon lang po natin mapagkikita yan. Lalo ito si Congressman Chua. Tanga. Bobo, tanga na lang ang mga taga-Maynila pag nanalo pa sa kanila yan. Di ba? Unang-una, flood control ng mga proyekto sa Maynila. Kauna-unahan po silang nilubog. Mga kababayan. Yang klase ng mga congressman na yan, mananalong muli. Aba napakarami na naman pakinabang yan. Baka sa dami po ng mga pirma na ginagawa nila sa pakinabang, baka napakarami na po nilang naipundar na ballpen itong mga congressman. Sa dami po ng pinipirmahan nila na puro magkakapera yata sila, bagagada pirma. Aba, baka kahong-kahong ballpen na po ang naipundar ng mga politiko na ito. Mga kababayan. Hindi naman po lahat corrupt. Marami pa naman tayo dyan mga kababayang mga mambabatas, mga senador at congressman na may takot po sa Diyos. May takot pong gumawa ng masama, mga kababayan. At mabibilang na lang po sa daliri yan, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, mag-iiwan po sa mga taga-Maynila. Bago po tayo magtapos, mag-iiwan po ako sa mga kababayan nating taga-Maynila. Wag na po kayong maging gago, tangat, bobo sa inyo pong mga politiko dyan sa Maynila. Hindi naman po ako taga Maynila. Wag po kayong magpakatanga. Ganito po bang klase ng congressman ang gusto nyo pong mamuno sa inyo o ibalik po? 3 taon po naglingkod po ito sa inyo. Anong klase pong congressman ito sa inyo? 3 taon po nating nakita ito na wala pong ginawa kung hindi pamumulitika sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Puro pamumulitika po nakita natin dito. 3 taon po ito. Merong committee po itong Quadcom, mga kababayan. At may Tricom pa yan. At kung ano-anong com ang mga committee niyan. Yan po ba ang gusto nyo maging congressman nyo? Si Congressman Chua? Ganyan po ang tinarabaho sa inyo? Good luck na lang po sa inyo. Ang masasabi ni Kamanong, pag nanalong muli yan sa inyong distrito, kayo na po ang mga taga-Maynila, ang nasasakupan ng distrito nitong congressman na ito. Ang masasabi ni Kamanong, hindi po kayo gago, hindi po kayo tanga, hindi po kayo bobo. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa muli, maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Maging matalino po tayo sa pagpili ng ating mga lingkod bayan. Naranasan po natin, 3 taon po silang naglingkod. Ano po ang nahita natin sa kanila?
Sila lang po ang nagsiyaman, naging milyonaryo, baka naging bilyonaryo pa. Maraming salamat po sa ulitin. Bye-bye. Paalam. Ingatan nawa.